mabuhay lamang. Sa pagtuno po din sa Church of Balpon Solidarity, ang aming nais ipatigay, ito po ay isang proyekto. Sa palagay namin ay maapekto ang maraming mahirap sa ating bayan. Kaya nga po ang nais po namin ipahayag, bago unahin muna natin, i-develop ang mga oportunidad para sa mga mahihirap nating kababayan at eventually maging prepared din sila, katulad ng maraming mayayaman dito sa Parañaque, na kung magkakaroon man ng mga disaster na sinasabi, sila'y makakatakas at hindi sila mamamatay. Iyan po ang panawagan namin sa local government, na sana dagdagan pa ang oportunidad na ang mga mahirap nating mga kababayan ay mabigyan rin ng mga kabuhayan at mga proteksyon dito sa bayan natin, lalo ng pabahay at ang tinatawag natin mga livelihood projects. Ngayon po, ang tinatanong namin sa CAPS ay ito. Sana po itong pag-uusapan natin, yung pagpapalalim ng ganitong mga proyekto, ay inisinasalang-alang natin ang tinatawag na common good. Lalong-lalo na yung nasa maraming kapakanan ng maraming mga tao. Alam natin na the project will generate big profits, sure, sa corporation, private or corporation, sa local government natin. But I think it's not enough element to decide by just considering the financial consideration ito. Isama po natin yung may hirap. At ang alam natin na itong project na ito ay tiyak na nabigyan tayo ng liwanag ni Dr. Tapang na hindi pwedeng mangyari dyan sa reclamation na ito. Lalo-lalo na meron tayong pinakamagandang natural and ecological system na dapat i-preserve. Nung po ako nag-aaral ng pagpapari, pinupuntahan namin yung lugar na yan at sabi sa amin, merong educational relevance yung bahagi yan. At kapag pwedeng mawala, maraming mga estudyante ay makikita na lamang sa internet at ang gandahan ng bird sanctuary. Makikita na lamang sa picture at ang gandahan ng mga natural ecosystem na ito na meron ang Parañaque. Na kapag meron itong reclamation area ito, tiyak na yung mga ibon na yan hindi na babalik sa atin. Itong mga natural resources na ito na nagiging educational element, factor para maging mas malalim ang pag-appreciate ng ating mga kabataan at mga estudyante para sa kapakanan ng ating environment ay hindi na, magiging lang ang tawag dyan, artificial sapagkat sa internet na lang at sa mga picture na lang na makikita mga yan. Walang personal experience of this environment, these natural resources na mas malaki ang impact. Yan po ay naging naramdaman ko na ako nag-aaral ng college. Sa aming seminaryo, dinala kami doon diyan sa Parañaque at diyan sa mga area na mayroong mga bird sanctuary at natural habitat ng mga hayop. Ngayon po, ang tanong namin dito sa Parlas is, yung bang ating reclamation ay justifiable na ba ito para makompensate yung buhay, yung ecosystem, at yung mga pag-aari at yung mga tao na naninirahan dito sa lugar na ito. Kaya nga, tinanong ko kanina doon sa mga kasama ko, ano kaya kung yung mga taong nagpro-propose ng project na ito ay manirahan at least man lang sa San Dionisio. At doon sila tumira, ipopropose pa kaya nila ito kung doon sila talaga nakatira. Kung ikaw ay isang mayaman at meron kang pera, na alam mo na yung lugar mo ay talagang malaging binabaha at prone sa ganitong disaster ng flood, sasabihin mo pa ba, gusto pa rin itayo yan? Para kahit bahin mo masyado, ay gugustuhin ko yan. Sa palagay ko naman po, ay hindi ko lang alam kung karamihan sa atin dito ay nakatira sa San Dionisio. Alam ko, marami dito na dumalo
ay taga San Dionisio, taga Palanyo, dito sa lugar na ito, na kung saan malapit ho doon sa area ng mga i-reclaim na area. At sila nga po ay nandito, physically, nandito sila. Para personally, sasabihin sa atin, sinasabi sa atin, kami po ay ito, physical, naapektuhan na ngayon na wala pang reclamation area, project. At sa palagay namin, ayon sa mga expert, ito po ay dadagdag na baha, dadagdag na problema na sigurado na sa kanilang pag-aaral, hindi lang sa aming mga experience. Sa experience namin sa Mer Building, di ba, Tony? Dati hindi binabaha yung lugar namin to sa ay ngayon po ay binabaha at ay kaunting ulan lang. Last time ay hindi makadaan ang sasakyan. Kailangan maghintay namin kami na maraming oras para namang humupa ang tubig. Dati-rati nung wala ng mga projects diyan, ang tubig ay maluwag na dumadaloy at nagiging maganda ang takbo ng mga tao, ang buhay ng mga tao. Mga kapatid, sa aming pong organisasyon, please, ipinagdarasal po namin. Itaon natin sa ibang atensyon ang project. Paunlarin natin ang mga tao. At kapag ang tao ay umunlad, binigyan ng mas maraming oportunidad sa ganito, na sila mismo ang magpapayaman ng Parañaque. Kaming mga tao, mga mamamayan ng Parañaque, kami ang magpapayaman sa Parañaque. Hindi ang building o kung ano mang ito itataya sa reclamation area. Yan po, marami pong salamat. Maraming salamat, Father Absede. Bago ko po tawagin ang ating next speaker, gusto ko lang pong i-announce na si Dr. Jojo Carabeo ay tatawagin ko din. Dahil po sa pagkatapos po ng ibang speakers, no? Dahil po meron natanggap ang Office of the Secretary po sa Legal Office ng isang liham galing sa Philippine Bar Association Incorporated, signed by its President, Attorney Beda Fajardo. Si Dr. Carabeo na ang magsasalita at magbabasa ng sulat na yun. Ano po? Isa pa pong announcement, yung meron na pong, kung para ho maganda yung ating open forum portion mamaya, meron po tayo dyan sa likod na naglilista, so yung mga gusto pong magtanong, para po mamaya tatawagin ko na lang po yung nasa listahan at para orderly po ang ating open forum. Pangatlo pong announcement, imbitahin ko lang po sa harap yung ating mga representatives from the DNR and EMB, Mr. Santiago and Aragoncillo. Dito lang po tayo sa harap para po baka may mga tanong mamaya. Okay? So, nasa po sila? Ayan. Thank you. Alright, so ang susunod po nating speaker, as I have mentioned kanina, ay isa pong residente ng Parañaque, taga Moonwalk Village po siya. Siya din po ay isang executive assistant ng ating mahal na mayor, Edwin L. Olivares. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo at iniimbitahan dito sa harapan si Engineer Noli Aldic. Palakpakan po natin. Thank you, Attorney, to the PPP Committee. Good afternoon. I'm Noli Aldip, who's been a resident of Parañaque since 1970. 1970. I was staying already at Moonwalk Village. Now, you want reclamation. That's wrong. Reclamation will just be
giving us a big problem. A lot of people in Parañaque will die.